Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Welcome back dito sa ating channel mga ka-friendships! Kamusta na kayong lahat? Sana okay, masaya at maganda ang ating araw ngayon! Pagpasensyahan nyo na mga friendships, no? Kung magkita-kits ulit tayo sa video na to at hihingi ulit ako sa inyo ng konting oras na panoorin nyo ang ating video mula dito hanggang dulo mga friendships dahil alam kong isa ka sa mga naghihintay sa ating content ngayon. Dahil for today's video mga friendships, no? Nako, bongga! Reviewers lang naman ito para sa ating mga kapwa ka-friendships ng T4 applicants for reclassification sa Expanded Career Progression System for Public School Teachers. So, diba? So, sino bang aayaw dito sa ating content ngayon? Maghahatid lang naman tayo ng reviewers. At ito pa, balita ko, pang Miss Universe, ang ating sagutan, atake dito. Nako, kung ako sa inyo mga friendships, no, magstay ako dahil bongga, pinaghirapan ng lola nyo to ang ating content ngayon. Kaya mga friendships, dalawa lang naman ang ating ibibigay na reviewers. Description ng ating MOVs at yung annotation writing. Doon kasi may points yon. Doon sinicheck ng mga assessors, kaya kailangan natin ng sample, di ba mga friendships? Ang sample natin dito, ang reviewers natin dito ay pinag-isipan, pinaghirapan, di ba mga friendships? Kaya mga friendships, magstay kayo. At hiling ng lola ninyo, nako, kung meron mang mga charurut or ads na dumadaan sa ating video, bigay naman mga friendships, regalo nyo lang sa akin yan. Huwag nyo nang skip, hayaan nyo lang mag-play. Dahil kailangan natin ng mga dollars. Kasi papasko na, nako, it's Burr month, September already, so we need more money. Nako mga friendships, sana masaya lahat tayo sa darating na Pasko, December 25. At dito na, balik na tayo dito sa ating content. So mga ka-friendships ha, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell para automatic ma-notify kayo kapag mag-upload ako ng bagong video. At i-share nyo to sa ating kapwa ka-friendships kung alam nyo nangangailangan ng ganitong content. Dahil alam kong trending sa ngayon, dahil this will be the first year of implementation ng Expanded Career Progression System. Kaya mga ka-friendships, huwag tayo maging madamot. Let us be a blessing to others. Kaya share nyo na ang video. Nako, diba? So ito na mga ka-friendships, non-classroom observable indicators, annotation form for teacher 4 applicants. Meron pong annotation writing on the spot po yan mga ka-friendships. Bibigyan kayo ng PAF or portfolio annotation form na inyong sasagutan. Ang PAF mga ka-friendships ay merong 4 na forms. Ang first column ay para sa indicators or objectives. At second column ay mga MOVs. Yun lang po ang dalawang columns na may laman. Ang dalawang natirang columns ay blanco yon, walang laman dahil tayo po mismo ang maglalagay nun sa description ng bawat MOV, sa binigay nila doon based sa indicator, and then doon sa annotation part sa dulo na column, tayo din po ang maglalagay noon based sa ating presentation ng MOVs. At gagalingan natin, pang miss you dapat ng sagutan, dapat po diretso tayo sa point, direct to the point, wala nang flowering words kasi hindi kailangan ng mga char words dito. Dahil ang mga assessors ay mga strict, very strict talaga sila. So, kahit it's okay, short, but you are, may laman. My thoughts, my ideas, at my concept based doon sa present natin na MOV. Start na tayo, huwag natin masyadong patagalin pang intro natin dahil kailangan natin ng reviewer na pang hindi masyadong mahaba ang ating video.
By the way, mga friends, bago ako mag-start, kumuha na kayo ng ball, pen at papel. Mag-ready na kayo dahil i-dictate ko lang naman ang ating mga sample or reviewer, mga ka-friendships. So, habang ako'y nagdi-dictate, nagbabasa, so kayo ay magsusulat naman. At kung masyadong mabilis ang pagbabasa ko, feel free to pause the video at isulat niyo muna at play niyo ulit kung nasulat niyo na lahat, na-note niyo na lahat ng mga sinabi ng lola niya, okay? Para perfect din, natapos natin ang video ng kompleto ang notes natin. O, diba mga ka-friends? Bongga! So, ngayon, start na tayo sa ating description of the MOV presented. So, doon sa first indicator na 1.2.2, use research-based knowledge and principles of the teaching and learning to enhance professional practice. That is the first indicator for T4 applicants. Ang MOV niyan ay tatlo. COT rating sheet, detailed lesson plan with research citations, and then action research or abstract or proposal. Alright? And then, sa description naman yan, tayo gagawa niyan at makinig na at mag-start ng magsulat kung mag-start din akong mag-dictate. Okay, ito na yung mga Frances description. Ready? 1, 2, 3. Makinig. The lesson plan integrates concepts across subjects with reference research-based strategies. The action research of proposal shows application of findings in classroom practice. Yun po yung description ng ating MOVs na pinipresent. Sir, can I add, can I modify, can I edit sa ginawa mo? My answer is very, very yes. Yes na yes, go na go, G na GY. Kasi mga ka-friendships, mas okay yung i-revise ninyo yung sample or reviewer natin para just in case safe tayo. Baka malay natin nagkaroon ng thousands of views ang videos natin. So, ibig sabihin, thousands of applicants din ang gumamit ng ating reviewer. Para everyone is safe, i-revise ninyo, palitan nyo ang mga wordings, or kaya, basta, ang importante, the thought is there, but the delivery of the description or yung way na pagsulat natin, pag-describe natin ay iba yung mga words, pero nagdagan ninyo, pero the thought is there. Yung importante, okay? Kumuha lang kayo ng idea dito sa ating sample, alright? So, ang annotation naman nito mga ka-friendships, no, is makinig na. Pwede na isulat ang ating annotation. Ready? Ready? Okay, mag-start na. My lesson plan and action research reflects how I apply research-based principles to improve teaching, period. Alright? And then, integrating concepts across subjects and citing studies ensures lessons are grounded in evidence, period. Next naman. My action research further demonstrates how I use data to test strategies that enhance learner engagement and performance, showcasing my reflective scholarly approach to teaching. Okay, period yan. So, ang nice mga friendships na yun ay sa first indicator natin na 1.2.0. So, kung hindi nyo masyadong nakuha or nakompleto ang notes ninyo, feel free to go back. Rewatch the part wherein saan kayo na hindi nakopya lahat. Alright? So, sa mga nakakopya, let's go na. Proceed na tayo sa pangalawang indicator. So, the second indicator is 4.2.0. So, it is set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. Ang mga MOVs nilagay nila ay 1. Lesson plan or daily lesson log, DLL, teacher's reflection notes, and then COT rating sheets. Okay? So, meron tayong 4 na
MOVs na kailangan natin i-describe, gawa ng descriptions, and then annotations. Alright, let's start. Are you ready na? Let's go! For the description, ito po ang sagot. Mag-start na din kayo magsulat ha. Ready, go! The lesson plan and the DLL shows outcomes aligned with MELP, alright? And performance standards. Teachers' reflection notes highlight how outcomes were adjusted based on learner performance. Period. That's it. It is quite short, but ang galing, ang ganda, ang nice ng reviewer ng sample natin ng description of the MOVs. Alright? Let's go to the annotation part. So, galingan din natin ulit dito kasi po meron tayong rating ditong makuha or points ng ating assessors. Alright? Let's go. Let's start na. Ang annotation natin, first ay these MOVs, diba, bongga, show my ability to set realistic competency-based outcomes for my learners. Period yan. And the next is, reflection notes further demonstrate my responsiveness by adjusting outcomes to suit learner readiness. See? Ang nice ng line. Period na yung mga ka-Frenches. Huwag masyadong malitel, alright? Next is, this ensures my teaching goals remain clear, comma, attainable, and aligned with DepEd standards while being sensitive to learners' actual progress, period. See? I told you, ang ganda ng ating annotations, pang Miss Universe, kung gusto nyo pang Miss World, okay, wag lang pang Miss Underworld, alright? So, proceed tayo sa pang third indicator. 4.3.2, adapt and implement learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. Okay? Yun ay indicator number 3 for teacher for applicants, ha? Alright, ang mga MOVs nilagay nila. Ang dami. 1, progress report card o report card ng bata, di ba? I-xerox natin yon. So, ilagay natin, ipunin natin yung mga MOVs natin. Formative and summative assessment. And then remediation plans, enrichment activities, individualized learning plans or ILPs, alright? So, paano natin sila i-describe? Ganito lang po, huwag masyadong ma-stress. Okay, listen, are you ready? Because I am ready na. So, isulat na ang description ng ating MOVs. Report cards and assessment show monitoring of progress. Remediation and enrichment plans ensure differentiated instruction. ILPs or individualized learning plans address learners' unique needs. Okay, that's it. It was quite short, pero ang bongga, ang ganda. The thought is there. May ideas, puno-puno ng concept based doon sa MOVs natin. Hindi tayo lalayo. Tatandaan natin na wag tayong lalayo, mga ka-friendships. Kung ano yung mga MOVs yun lang din po ang ating i-describe. Wala kasing requirement na number of words, okay? Basta direct to the point, then just describe, just do your part, and then let the assessors rate your answer, okay? And then proceed to annotations. So the annotation for the indicator number 2, these MOVs reflect how, bongga, I designed and adjust programs to meet diverse learners' needs, period. Okay. Through ILPs or individualized lesson plans, remediation and enrichment activities, I provide targeted support to struggling learners. While challenging advanced students, this highlights my ability to make instructions relevant and responsive, ensuring that all learners are included and supported in achieving success. Right?
See, look at that, mga ka-friendships. So nice. So, pang-miss you talaga. Sir, pwede ko ba makopya yung answer mo? My answer is yes. Pwede niyong kopyahin, pero my advice talaga is to revise it. Bakit? Naku, alam niyo naman, ang dami natin mga ka-friendships dito. So, kapag marami tayong mga ka-friendships viewers, so marami tayong ka-friendships na gagamit din dito, hiram ng thoughts. There is no wrong, walang mali dyan, basta lang, edit, revise lang. Pero kung pagod na tayo, then copy, di ba? Wala namang problema. Sino ba magsabi sa well, nabasa ko to, nakita ko to kay Jun Gulagula na channel na sample. Wala namang magsabi ng ganyan. Sa atin lang ito. Secret lang. Di ba mga friendships? So proceed tayo sa pang-third. Pang-third na ba ito o pang-fourth? Okay, 1, 2, pang-third pa siya. Monitor 5.2.2, monitor and evaluate a learner progress and achievement using learner attainment data. Okay? Alam niyo ba kung anong indicator yon? Ulitin ko. Indicator 5.2.2, ang mga attachment niyan or MOVs are the class record, the grading sheets, the quarterly learning progress reports or cards ng bata, consolidated grading analysis, and parent-teacher conference reports. And then, paano natin siya i-describe? Gawa ng description, listen dahil sisimula na ng lola ninyo. Okay? So, ballpen and papel ulit. So, makinig ng mabuti. Kung hindi nyo makuha lahat, i-post yung video, alright? So, okay, let's start. Listen. Class records and grading sheets document learner performance. Period. O, diba? Next, progress reports and grading analysis identify trends. O, diba? Nice! And then, PTC reports highlights the communication of progress of our parents. Diba mga ka-friendships? Walang paligoy-ligoy, diretso tayo. Walang liliko. Walang maglalagay ng ibang words na unrelated sa ating MOVs. Okay? Kung anong MOVs, doon lang tayo mag-focus. Alright? Let's proceed to annotation. Ang annotation yan ay, okay, ito na. Okay na. Pakinig na. Okay, simulan ko na. These MOVs demonstrate my systematic way of monitoring learner progress. Grade analysis help me see overall class performance. O, see, ang nice. Comma, while conference reports show my commitment to engaging parents in the learning progress. Period. These practices allow me to provide accurate, transparent, and actionable feedback, comma, ensuring both learners and stakeholders are informed and supported, period. See? Napansin nyo yon? Parang one paragraph lang pero nandun na lahat. So, iniisa-isa siya and then explain, reflect ang bawat MOV na or attachment. Right, mga ka-friendships? So nice. So let's proceed to next indicator. So last na, tatlo na indicator mga ka-friendships. Last na. 7.4.2. Develop a personal professional improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. Okay? And then, ang kanyang mga MOVs or attachment ay 1. ESAT or certificate, basta certificate, ESAT certificate din siya. And then next ay IPCRF-DP. Development plan yan na sa IPCRF. Wala ka nang gagawin dahil nagagawa natin yan. Okay? Next ay mid-year review form. Ginagawa natin yan tuwing January and February.
Yan yung nire-rate ang kalahati ng school year natin as a teacher if na-meet natin yung mga indicators na yan sa mga months, okay? Next is updated IPCRFDP Phase 2 Certificates of Participation in Law, Sessions, Insets, and Certificates of Training and Seminars. Kaya lahat ng mga seminars natin at training, itago natin mga ka-Frenches dahil someday, tulad nito, pag magpa-promote tayo, ay magagamit natin. Asawa ko! And then, okay, are you ready na? Sisimulan natin ang description of the MOVs. Nandito kasi asawa ko dito sa gilid, mga ka-friendships. Very supportive husband, okay? Next ay description. Makinig kayo. Okay, ready na ang ballpen at papel? Alright, ito na. Ready? 1, 2, 3, go! Documents show teacher's reflection, professional needs, and targeted plans for improvement period. Next, training and seminar certificates highlight continuous learning. That's it. 2 sentences are enough. You don't need to make very long paragraph para lang ma-impress mo yung assessors. No. Just make it short pero puno ng thoughts, alright? Nung pang Miss U ang sagutan. Miss U, Miss Universe ang sagutan, okay? Pang Katrina Gray or pang Pia Wurzbach, alright? Next is ang kanyang annotations. Last part, okay? Kaya pa ba? Kayang-kaya pa, alright? Next, ito na. Mag-ready na, okay? These MOVs illustrate my commitment to continuous professional growth. My ESAT and IPCRF serve as tools for reflection, while training and seminar certificates highlight my initiative in updating my skills. Right? Tama, I agree. And then, lab sessions further strengthen collaboration and peer learning. Altogether, these documents prove that I actively plan and pursue growth to become more effective in delivering quality education. Period. Yan lang mga ka-Frenchies. Ang nice, diba? Mag-thank you naman kayo dyan sa akin sa comment section. Diba mga ka-Frenchies, pinaghirapan ng lola nyo yan. Kaya, let us be thankful. Let us share this video sa ating kapwa ka-Frenchies na alam mong nangangailangan nito. Dahil alam ko, kapag tayo nag-share, naging blessing tayo sa kapwa natin, mas bongga ang babalik sa atin. Malay mo, hindi lang cut-off points ang makuha mo, kundi magka 70 points ka, 80 points ka, 90 points. Hindi mas maganda yon, mas priority ang mas malaking points na nakuha sa ranking or sa rank classification. So now, mga ka-Frenchies, no, medyo pagod ng lola niya, ang boses niya. Pero thank you ako kasi, mga ka-Frenchies, sa buong video natin, hindi ako inubo. Pero may ubo pa rin ako, mga ka-Frenchies. Pero very, very happy ako kasi natatapos natin ang video na hindi ako inubo. Alright? So, thank you so much. Hanggang dito na lang. At abangan ninyo ang iba pang mga reviewers sa mga T5, T67, Master Teachers 1 to 5 na mga reviewers ng annotation writing sa RESAC Reclassification for Portfolio Annotation Writing and PPST and COIS. Alright? So, may parigalo ako sa inyo mga ka-Frenchies, no? Comment down kayo sa comment section kung umabot kayo dito sa minutes na to na 23 and 58 seconds. Sir Jun, umabot ako dito sa 24 minutes. Ganon. And then, para ma-notify ako, alright? And then, mag-email kayo sa algingulagula123@gmail.com. Hingiin niyo ang soft copy na to. Para mas bongga, walang mali ang copy natin. Kasi mga-friends, naisip ko din, no, ang hirap makinig. Lalo na mahina ang ating audio ng ating device, diba? So, parigalo ko na sa inyo dahil alam kong hindi ka nag-skip kanina ng ads. At
sa dulo ng ating video, may isang ads dyan. Huwag nyo lang skip. Paregalo nyo ulit sa akin, ha? So, ang regalo ko nyo sa balik ko sa inyo sa regalo nyo sa hindi pag-skip ng ads sa dulo ng video na to, ay mag-comment kayo, Sir Jun, umabot ako sa part na to. And then, mag-email kayo sa aking email at sa aking Gmail, aljungulagula123@gmail.com. Hingiin ninyo, Sir, pwede bang pahingi ng copy or soft copy ng T4 annotation reviewer? Tapos, i-send ko sa inyo nun. Gamit yung email ninyo, okay? So, legit yan. Legit tayo dito. Bawal scammers kasi mga teachers tayo. Hanggang dito na lang at see you sa ating next video. Huwag kakalimutan, gigugma ko kamutanan.